ng turon. Tara! Okay, bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang Media sa umaga, Miss. Nakasama na rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang chef girl ng R&G, Miss Rachel Acara. Mayat niya. Paingayin at pasiglahin ang Monday. Makipagkulitan muna kasama ang MD Barkada. Mayat niya. Mayat nga talaga. Ay isang napakaganda at napaka-fresh na Lunes sa ating lahat. Huling linggo ng buwan ng Nobyembre. Ngayon ay November 24, 2025, Monday. Humihinga pa ba ang lahat? Yung iba hindi na nakakahinga kasi tiis. Ganda. Totoo yan. Pero grabe ang ating ka-freshness ngayon. Well, what can I say? You're becoming fresh if you try to be adventurous when it comes to color. I see. Yes, hindi lang dapat basta-basta kan lang mga pink, blues and whatnot. You also need to try oranges, mga ganyan, and yellows. I-travel mo yung mga bagay sa'yo, malay natin. Yes, exactly. Just like me. Oo. In a very anong kanyon? Victorian era style, di ba? Totoo, mga Queen Charlotte. Yes, Queen Bea. Wow. Kaya naman, thank you, kaya Ma'am Stephanie ng, anong pangalan niya lang? Cauliflower. Hello. Ma'am Stephanie, gusto ko ng ganito pero white. Yes. Thank you very much. Napakaganda ng aking corset for this Monday. Yes. Talagang At saka naiinggit. syempre kay Ma'am Charlene para dito sa upcycled jacket ko. Ito ba yung Charm of mata? Charles. Wala. Akala ko ito yung may Yung mata. Charm of Charles. So pinagsama ko lang naman silang dalawa. And it Ganda. looks pretty. Yeah. I look pretty. I look beautiful. Everyday, sabi nila. Uy, oo, totoo. Pero I like your get up too, ah. Because I'm a tita today. Yes, I can feel that. Mano po? Diba? Nako! Mga ka-MB, syempre, ha? Oo nga, mali-mal, nagulat pa ako doon. Oo, parang katulad lamang ng pagkagising mo kapag may construction sa tabi ng bahay, yung biglang may pumukpok na ganon. Yun yung Di ba parang nakakainis. nagugulat ako? Pero nakakatulog ako pag may construction, kapag may naglalagari. Really? Oo, Ang weird. white noise ko siya. Ang Ang construction site. Kapag kapag nakakarinig talaga ako ng construction, lalo kapag tanghali, ay girl, nakakatulog talaga ako. Ay, nakakaloka Oo. yun. Ako hindi, nabibisit ako. Yung iba naman mga ka-MP, yun nga sabi mo, nabubwisit, yung iba nagigising, hindi nakakatulog. Totoo. Pero may isang tunog sa mundo ng kahayupan na sa tingin mo, isa siyang distraction. Pero hindi pala. Kaya naman mga ka-MB, Pokpok Patrol! Kilalanin ng ibang maingay, ang ibong maingay, pero mahalaga sa ecosystem. Alamin yan sa Super Saya. Kung may award lang para sa maingay pero cute na ibon, aba, panalo na sana ang Pokpok Bird. Hello mga ka-MB! Today kikilalanin natin ang Pokpok Bird. Hindi yan alamat o urban legend, totoo yan at certified noisy but nice. Ang Pokpok Bird, kilala rin sa siyensya bilang coppersmith barbet o Xylopogon hemacephalus, ay isa sa mga pinakamakulay na ibon sa Pilipinas. Tinawag itong pukpok dahil ang huni nito ay parang panday na tumutunog ng pok pok pok.
Kaya naman parang may naghahammer ng metal sa paligid. Kung first time mong marinig yan, baka akala mong may nagkukumpuni ng kaldero sa kanto. Pero no, si Pokpok Bird lang yan. Nagpaparamdam. Maliliit lang sila, pero wow sa ganda. May berdeng balahibo, pulang marka sa noo at lalamunan, at mga guhit sa ilalim ng katawan. May whiskers pa nga eh. Ang tunog nila, metronomic, parang beat ng isang panday. Kung sa fashion show, siya yung tipo ng ibon na kahit maliit, stand out sa runway ng mga sanga. Madali lang silang makita sa mga puno sa parke, bakuran o kahit sa gitna ng syudad kung saan may bunga o shade, andyan kaagad sila para mga kapitbahay mong mahilig magpahinga sa veranda. Ang pokpok bird ay frugivorous. Mahilig sa prutas gaya ng bayabas at papaya. Pero kumakain din ng insekto, lalo na pag may lumilipad na anay. At kung akala mo simpleng ibon lang siya, nagkakarpintero rin yan. Ginagamit ng pokpok bird ang tuka para gumawa ng butas sa puno at doon sila nagpupugad. Makikita rin ang pokpok bird hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bahagi ng Asia tulad ng India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia at Indonesia. Isa silang tunay na Asian traveler. Sa kabutihang palad, kabilang sila sa least concern sa IUCN list. Ibig sabihin, ligtas pa sila sa ngayon, basta't patuloy nating aalagaan ang kanilang tirahan. Kaya next time na makarinig ka ng pok, pok, pok sa umaga, huwag kang magtaka at huwag kang magagalit. Baka si Coppersmith Barbet lang yan na nagsasabi sa'yo ng good morning. Good morning! At kung marinig mo sa gabi, baka night shift lang yan siya. Ako si Miss Bea at yan ang Pokpok Bird, ang tunay na tunog ng kalikasan. Ang pokpok bird, Pinoy, makulay at maingay. Sa bawat huni, may ritmo ng kalikasan. Diba? Talagang para siyang nagmamartilyo ng metal. Oo. Sabi talaga niya, nakakatuwa naman yung mga parpet na mga ganyan. Actually, yung mga ganyang tunog, Coppersmith. oo, dyan ako nakakatulog naman. Kung ikaw sa ingay ng construction, sa akin sa ingay ng mga nasa paligid, manok, Ay! birds, yung mga yan. Pag Yan. manok sa akin, hindi naman na. Lalo Hindi? na tortiraok ni Suna mo. Kapasuron. Ayun. Maturog ka pa ilang kaalastar ka. Tiltilaok! Kung kunanakiti. Oo, pero maganda talaga. Bumarsa ka, baka dantupay ko masidang at tinula. Oh, hindi. Pero masaya pa yung mga maiingay na meron pa yung parang taka, gumagano. Ay, yun na, hindi ko din naman gusto yung tagka. Kasi, Oo, tagka. Tagka. Kuna na. Tagka. Nakakaloko yung lalaki kaya nila, nakakatakot hindi kaya pa ako sila. nakakita ng ganyan. Hindi pa? Hindi pa. Oh my Nakakarinig lang pero hindi pa Alam ako mo ba na ang tagka ginagamit daw yan para sa mga mahihika? Ay! Di ba? Yun yung sabi Yun nila. yung sinasabi nila yung may pang-asma. Oo, pang-asma. Ayun. Pero malaki yan, nakakatakot talaga yan siya. Parang- Pero ang ganda ng color ng tagka. Parang bayawak ba siya kalaki? Hindi naman, OA ka. Nasa loob ng bahay, parang payawak. Ano ito bakla, nasa zoo ka? Oo. Sabi nila. Pero, Wala naman. oo. Pero sabi ko kasi parang, bakit sila pa? Meron namang medical specialist. Meron namang nebulizer. Siya, yan nga ang Coppersmith Barbet. Oo, na Social. nakikita hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang parte ng Asia. Asya! Ngayon naman mga ka-MB, wag lang nating i-judge ang mga birds na ganyan dahil lang sa ingay na binibigay nila. Totoo. Dapat let's appreciate kung ano man ang nadadala nila sa ating ecosystem. Katulad na lamang ng mga ibang mga tao na kung makapag-komento, akala mo sa kanilang mundo. Parang may Diba? kilala Kaya ko na dapat paminsan-minsan, mareregulate naman sila. Totoo. Hindi yung freedom of speech na lang na freedom of speech. Diba? Mga ka-MB, ito nga ang ating katalungan sa ating Balitaktakan.
The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan ang ating katanungan ngayong Monday morning. Dapat bang i-regulate ang mga vlogger tulad ng media o pag-atake ito sa freedom of expression? Ayan. So, di ba, sa media, meron kasi tayong tinatawag na MTRCB. Yes. So, sila yung nagre-regulate ng mga dapat na ilabas ng mga telebisyon. Kung ito ba ay R18, kung Or- dapat ba siya sa mga kabataan, Tama. o rated X, mga ganyan, di ba? Sila yung nagre-regulate. Yes. Ngayon kasi sa media, dahil may nagre-regulate, sa mga vloggers, dapat ba din silang i-regulate? O kapag ginawa mo ang regularization, Regulation? kapag ni-regulate mo ang mga vloggers sa dapat nilang ilabas, ito ba ay Parang pag-atake na sa sa freedom kanilang of speech nila? Sa tingin mo? Sa tingin ko, oh gosh, medyo mahirap to. Pero Dapat para i-regulate? Oo. pero sa akin dapat, pwede, oo, dapat. Ano? Dapat talaga siyang i-regulate. Kasi? Oo, kasi meron, hindi naman na maiiwasan talagang may mga vloggers talaga na loko-loko. Na Oo. talagang sasabihin lang nila na For clout. yeah, for clout. Yan na yung diyan na kasi sila kakapit eh. Yung syempre, diyan ang makakakuha sila ng viewers. Maraming makakakuha sila ng pera, pero dapat isipin din natin yung epekto din na masasabi natin dun sa kinikriticize Oo. natin, something like that. Kasi sa akin, freedom of speech is a very nice freedom. Maganda siya. Oo. Kasi you get to express your thoughts, your opinions, and whatnot. Mm. Pero I guess, lahat naman ng mga freedom, dapat may limitation. Totoo. So yung freedom of speech natin, it's okay na gamitin mo siya. Mm. Pero wag naman yung paraan ng paggamit na may naaapakan ka ng iba. Yes, Diba? nakakasira ka ng ibang Nakakasira ka reputasyon. na, yes, ng Mm-mm. pagkatao, Mm. ng business, Mm. ng kung ano-ano man. Dapat yung freedom of speech mo is to help people grow. At saka to diba? empower. Yes, Yes. to build a person's integrity, Ah, 'di ba? To, to be a voice of change. Mga ganyan pa. Totoo. Yun yung freedom of speech for me. Mm-mm-mm. Kailangan dapat nasasabi mo yon para mag-angat ng ibang tao. Yeah. Pero at the same time, freedom of speech, para din naman kahit papaano, masabi yung mga, or naisisiwalat, yung mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng ibang tao. O, Totoo. pwede yan. Pero kapag nasira na, yun naman yung wag na. Totoo. Kaya kaya ang daming mga nakakasuhan ng libel. Kasi yun Oo. nga, masyado silang, ang parang ginagamit nila, pinangahawakan nila itong freedom of speech na wala namang dapat na, walang ebidensya, ganun-ganon. Yes. Kaya mag-ingat na lang tayo. Ano sa akin, yes, pwede natin silang i-regulate. Yeah. Pero kapag i-regulate man natin ang mga vloggers pagdating sa ganyan, kailangan merong papel, may dokumentasyon, may black and white. Mm-mm. At sabihin doon kung ano yung mga dapat na i-regulate. Tapos, kailangan may meeting. Mm. Kailangan malaman ng karamihan ng Yeah. lahat. Oo, na papayag pa sila. O, eto, pwede ba natin itong ayusin? Mga ganong-ganong factor. Totoo. Yeah. I think yung marami namang nakakaso na naiaano din sa, pwedeng i-imply dito sa mga gumagawa ng kalokohan na Yes. cyberbullying. Oo, kapag yung mga ganyan na, kailangan kahit papaano, managot naman sila. Managot, grabe. Managot. Pero totoo. Oo, totoo. At saka hindi lang sa mga vloggers to, sa lahat naman. Lahat naman. Sa lahat, Sa ng lahat tao. naman. Oo. Kung wala mang batas na nagre-regulate nga sa mga vloggers o sa ibang tao, disiplina na lang yan. Yeah. Diba? Kung may disiplina ka sa sarili mo, may Yes, disiplina ka din exactly. maibibigay sa ibang tao. It's your character already that's speaking. It's who you are as a person. Yes. Kung paano ka pinalaki at paano ka lumaki bilang isang mamamayan dito sa Filipino. bansang Pilipinas. Pilipinas. Di ba? Ikaw, paano ka ba lumaki? Uy, Ako kasi pinagatas ako at saka pina-gerber. ako nag-vitamins lang. Uy, anong vitamins mo nun? I'm not sure. Tiki-tiki? No, kasi naman, hindi Ano? naman tayo, pero marami. O, Maraming, no, wait. Hindi ka nag-am? Hindi ako Oh my gosh, mayaman. Hindi, kasi syempre, naman noon. Hindi ka talaga nag-am. Kaya naman bumili Uy, kaya ng naman ng gatas. nanay ko magpa-gerber, pero nag-am pa rin naman ako kasi iba yung lasa nun. Yeah, hindi ko Oo. alam. Nag-am na Alam lang. niyo,
si Sir Leo hindi niya alam ang Kasi ang naano yan, agad eh. kanin ka agad. Alam mo yung subukan. Oo, subukan. Ilang 1-year-old pa lang siya, nagtapsilog na yan. Hindi, pero hindi ka talaga nag-am. Hindi kami nag-am. Ang alam ko, lahat ng batang Pilipino, especially mga laking 80s, 90s, Hindi na. mga 70s, nag-am yung mga yan. Hindi masipag naman ang parents ko noon hanggang So ngayon. anong sinasabi mo? Lahat ng mga magulang na nag-am sa mga anak nila hindi masipag? Mali. Hindi. I mean, hindi. Nakaya naman. Nakayang bumili noon. So, hindi. Pinatikim lang siguro pero bet ko ng am talaga eh. Really? Ano bang lasa ng am? Aray ko. Wala naman ng ibang Wala. flavor ang am eh. Pero, Basta parang kanin lang talaga. Basta masarap, malapot-lapot kasi siya. Oo, lalagyan siya ng sugar, ganyan. biniblender din siya. Oo. Minsan, nilalagyan ng fruits yan, or vegetables. Oo. Pwede. Yung steamed or yung binoil na gulay. Ilalagay mo siya sa am. Yeah, baby. Di ba, Alam mo kung ano ang arm? am. Ha? Ako. Hindi. Kasama niyan, parte ng katawan niyan. Arm. Tapos may legs. Mali. Ah. Hindi, pero di ba Alaman sabi ko, daw. hindi ka rin naman nag-am? Oh! Oh! Mother Brenda! Kailan po pwedeng bumalik sa mundo tas ikaw ang nanay? Hindi talaga. I don't Diba? Hindi. Pero, Tikman mo na siya ngayon. itatry ko yan kapag nagka-baby ako. Hindi, ngayon. Hindi. Pwede naman, madali lang naman. Ano? Bago maluto yung buong kanin, Yes. di ba may tubig pa na malapot? Oh. Yun yung kukunin mo. Yun yung am. Tapos lalagyan ng sugar. Lagyan mo ng konting sugar, tapos yun yung iinumin mo. Okay. Okay, Hindi mo- itry mo siya itatry ko yan later. later on. Oo. Yung era? Oo. Feeling ko yung era nyo talaga wala. Siguro. Oo. Pero you need to try it. Yeah, I will try it. Look at us now na nag-am, di ba? Tignan mo kung nasaan kami ngayon. Isa lang naman hindi tumangkad eh. Nakakaloka! Aray! Aray! Bigla siyang kumana na eh. Oo. Di ba? Anyway, mga ka-MB, yan pa lang ang umpisa ng ingay at sigla dito sa Morning Balitaktakan ngayong araw ng Lunes. Mamaya naman, magpapaingay mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po kaliwat kanan na naman ang pagnanakaw ang naitala sa lungsod ng Baguio City. At hindi lang po yan dahil panibagong pagsiklab muli ng sunog ang naitala dyan sa Labrador, Pangasinan. Ay, yes. Oo, Ang lakas nun, I saw diba? that. ah. At Oo. hindi lang po yan dahil last week lang, nitong Friday lang, di ba, may nakoronahan na, meron na tayong bagong Miss Universe 2025. Alam mo bang ibang mga supporters? Dismayado, kabilang na si Miss Bea. Ang gigil ako. Yes. Makita nyo lang yung reaction ko. Nakapost Diba? yan sa aking TikTok. TikTok. Hanapin lamang at Miss Bea PH. Naka-vlog pa. Real! Alam mo bang na-stun ako for almost 20 seconds. Nakangangalang ako for 20 seconds. Kinakausap na ako. Diba? Yung mga ibang tao nag-walk out talaga Nakaganon sila. lang ako. Nag-walk out At sila. nag-ingay pa doon sa Thailand. Thailand. Chai! But many people do not like na. Chai. Oh, hoy. Oh, ผมด้วยako may awเลยอะ Auluya. Anong auluya? Ayun, yung nilalagay sa tinola. Anyhow, mga ka-MB, mamaya naman may makikilala ulit tayong Gen Z na hindi natin alam kung nag-amba o hindi. Pero maganda ang kanyang ipapresent sa atin. Oo. Oo, alam mo yon, yung deserve ko to culture. Oo. Eh, ako yun. Kultura nyo to! Oo nga. At kantahan naman, ibabalik naman natin ang pampakilig ng mga awitin noon. O, mula sa isang singer na nag-am din at nag-aam habang pinapakinggan yung kanta. Kanta. Mamaya yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier.
located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hong Tao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mapitong ito. Sa Healthy Habits go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. November 24, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa pool sa CCTV ang kaliwat ng pagnanakaw sa Baguio City. Ang detalye alamin sa report ni Vanessa Sabugto. Sa kuha ng CCTV na ito sa loob ng isang bahay ng Barangay Camp 7 Baguio City, kita ang pag-aali-aligid ng isang lalaking kawatan na ito pasado 1:40 ng madaling araw kahapon, November 20. Ang lalaki nakasuot ng face mask at dahan-dahan itong naglakad habang hawak ang isang flashlight. Nagtakip pa ito ng muka hanggang sa bumaba pa ito sa ikalawang palapag ng bahay.
Nag-ikot-ikot pa ito at sumilip pa sa mga bintana. Matapos ang 10 minuto, nakita ng lalaki na lumabas ng bahay. Hanggang ngayon, halos hindi pa rin makapaniwala ang 35 anyos na si kakabitan na pinasok ang kanyang bahay. Aabot sa 500 piso ng barya ang natangay ng kawatan. Talagang tinimingan niya na nawala ako, mukhang naaral. But ngayon, bumalik naman ako agad mula nung nireports ng mga guard na may nagtangkang, na may pumasok dito sa amin, ma'am. Sa kabila may nawalan sila ng 14,000. And sa akin din may nawala, but fortunately hindi ganun kalaking halaga. Yung mga sukli-sukli lang yung mga nakuha. Sa awa ng Diyos, siguro, yun, wala siyang nakuha ni isa. Sa mga laruan ko, walang nakuha. So, yun. And the time na sabi ko niyo na may kasama ko kayo dito na nag-iwan sa bahay? Yes, may kasama, buti hindi siya pinasok. And then, meron siyang special needs din kasi mentally. Ano siya, PWD mentally. So, buti hindi siya pinasok or walang ginawang masama sa kanya. Laking pasasalamat naman niya na hindi natangay ang ilan sa kanyang mga kagamitan, lalo pat posible raw na sa bintana ng kanyang kwarto nakapasok ang suspect. Kailangan strengthen namin yung security namin dito sa subdivision. Medyo nag-relax sila. Sa subdivision ko dapat hindi pinapasok. So, yun. Samantala sa kuha din ng CCTV na ito sa Purok Pias sa Barangay Camp 7 pa rin noong November 18, makikita naman ang pagtangay ng lalaking ito sa isang mamahaling bentang bag sa isang tindahan ng ukay-ukay. Yung isa bumili ng jacket na isa, tapos yung isa nagpa-reserve ng 2. So akala ko umalis na sila, pumasok na ako sa loob. Tapos andito pala sila dito sa may side. Hindi ko na siya nakikita kasi nandun ako sa loob. Hindi nila alam na may CCTV. Sinabi nila na gawain na niya yun. Ang insidente inireport na nila sa barangay. Ngayong holiday season, naglipa na muli ang mga kawatan. Kaya naman ang Baguio City Police Office nakaalerto na rin. So yun po, always pa rin na yung sa police visibility, may mga police assistance desk na nasa mga matataong lugar, sa mga strategic places. Sa ngayon, umabot na sa 11 kaso ng akyat bahay ang naitalas sa lungsod. Payo naman nila sa publiko. So paalala po sa ating residents na umaalis ng bahay, siguruhing ilak yung kanilang mga pintuan, mga bintana, huwag mag-iwan ng mga mamahaling mga gamit, malaking halaga ng pera, doon na it's visible, parang itago na lang nila sa mga hindi nakikita. And then, kung sila ay aalis, mag-out of town, iwasan po nilang i-post sa social media yung kanilang whereabouts. And as much as possible, kung meron silang trusted na mga kamag-anak or mga kapitbahay, ihabilin na lang sa kanila yung kanilang bahay. Tiniyak naman ng Baguio City Police Office ang maigting pa ring pagsunod sa 5-minute response time sa mga krimen. Vanessa Bugtong, RNG News. Itinuturing ngayong dahilan ng malawakang sunog sa Labrador, Pangasinan ang kaingin. Magbabalita Jose Robert Envento. Nagngangalit na apoy ang gumapang sa kabundukan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Nagsimula raw ang sunog pasado alas 10 ng umaga kahapon, November 20. Nagmula ito sa kabundukang bahagi ng Barangay Bungabot at kumalat hanggang sa kalapit na barangay ng San Lazaro. Ito kasi pinakataas ng parting taas po ng bundok dito sa Barangay. Mahirap kasi panapot at akitin din. Although wala naman pong mga residenteng bundok. Doon kasi sabi doon sa nakausap natin na membro ng Bantay Gubat kanina, ay parang private property daw yun. Yung concern na involved na nasunog na gubat. Ayon sa report ng Bantay Gubat sa BFP Labrador, nag-ugat daw ito dahil sa isinasagawang pagkakaingin at pangangaso sa lugar. Ayon po sa kanila po sir, yung may mga daw, illegal hunter daw na pumupunta-punta doon yung mga kaingin na kung saan sabi nila, sinusunog daw yung mga damo
para daw pag mabilis siyang tumubo ulit at pag tumubo, bumalaslas, kumbaga, doon daw pupunta yung mga hinuhuling daga ay yung mga hayop. Naideklara lang ang fire out pasado alas 5 kaninang umaga. Naging pahirapan naman ang pag-opula sa apoy, lalo pat walang kalsada papunta sa bundok para maging daanan sana ng mga fire truck. Bagamat walang nasugatan sa sunog, tinupok naman ng apoy ang nasa 10,000 ektarya ng kabundukan. Ito na ang ika-4 na forest fire na naitala sa bayan ngayong taon. Samantala, ang pagkakaingin direktang paglabag sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Illegal din ang pangangaso, pagpatay, pag-aalaga at trafficking ng mga hayop na direktang paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Act of 2001. Jose Robert Inventor, RNG News. Matapos koronahan ang bagong Miss Universe 2025, ang ilang mga Pinoy supporters dismayado sa naging resulta. Narito ang kwento. Tigil muna sa pagkukulay at pagugupit ng buhok ang salon na ito sa Maharlika Livelihood Complex. Ang lahat kasi nakaabang sa pinakahihintay na grand coronation ng Miss Universe 2025 ngayong araw November 21 sa Bangkok, Thailand. At syempre, inaabangan nila ang kanilang manok na si Miss Universe Philippines 2025 at Isa Manalo. Philippines talaga. Yun talaga ang inaabangan namin. Kung makukuha ng Philippines yun, di panalo tayo, di ba? Buong buong country yan Kailangan mapanood natin yan, buong country. Excited naman si Powers sa magiging performance ni Atiza. Sa Miss Universe, Philippines, fanatic tayo dyan. 10 years old. Ano po kayo? Oo, yan. Ilan lamang sila sa libo-libong mga supporters ang nag-abang sa grand coronation. Sa casual attire, nakapasok si Atisa sa top 30. Matapos ang casual attire, rumampa ang 30 mga kandidata, suot naman ang kanilang swimsuit. At dito muli namang nakapasok ang Pilipinas sa top 12. Mas lalo pang naghiyawan ang lahat nang irampa ni Atisa ang kanyang evening gown. Mula sa top 12, napatigil ang lahat ng inanunsyo ang top 5 at dito muli silang nagbunyi. Kasama si Atisa sa top 5 sa Miss Universe Mexico, Miss Universe Venezuela, Miss Universe Cote d'Ivoire at Miss Universe Thailand. Dito nasubok pa ang kanilang talino sa question and answer portion. Kinabahan naman ang lahat ng inanunsyo ang mga nanalo. Hinirang na 4th runner-up ang pambato ng Cote d'Ivoire na si Olivia Yashe, pero nang inanunsyo kung sino ang 3rd runner-up, Mexico! Philippines! ang saya na palitan ng pagkadismaya matapos hiranging 3rd runner-up si Miss Universe Philippines Atisa Manalo. 2nd runner-up naman si Stephanie Abasali ng Venezuela. At hinirang na Miss Universe 2025 si Fatima Vushk ng Mexico. 1st runner-up naman ang nakuha ni Pravinar Singh ng Thailand. Bagamat hindi nasungkit ni Atisa ang corona, proud pa rin ang kanyang mga supporters. Magaling. Ginawa naman niya lahat para sa Pilipinas. Talagang hindi para sa kanya. Kaya go Atisa! Para sa amin, panalo ka pa rin. The best pa rin siya, Philippines, di ba? Tayo ang Philippines! Duda naman sa naging resulta ng patimpalak si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Sa kanyang Instagram broadcast channel, sinabi nito na wala bang bearing daw ang question and answer sa Miss Universe. Pero sa kanyang Instagram story, binati pa rin niya si Atisa. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D naman, napapost ng shot punos sa kanyang ex account. Si Vice Ganda naman, hindi naman naitago ang pagkadismaya. Sa kanyang post sa X, sinabi nito na hanggang sa Miss Universe, ninanakawan niyo ang Pilipinas. Miss Universe is Mexico! Angel Arquero, RNG News.
At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman yung alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one flake at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teos Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GB sa Bishop Free Lifestyle. Lumin na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Seven Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Maganda ka pa ba ngayong umaga? Just.
Sasagot sana ako. Oo Oh. naman. Oo naman, syempre kakaumpisa pa lang ng Lunes natin, kailangan dapat fresh na fresh ka pa. Oo. Mamayang hapon ka pa dapat maging Mga ngarag. Mga 2. Mga 2 p.m., 3 p.m., ganyan. Ngarag ka na dapat ngarag na dyan. talaga Kasi ako pag dyan. fresh ka pa, unfair naman ang mundo. Hindi, marami din lang talaga, no? Kahit Lunes, kahit na alam mo meron silang hangover ng weekend, hanggang ngayon, or Lunes, kahit na matapos na ang araw, fresh pa rin. Meron talaga. Hindi Oo. nawawala. Oo. Tawag talaga dyan, unfair. At saka May pinagpala. favoritism. Lord. Pero syempre, kapag ganyan man na feeling natin, nangangarag na tayo, minsan, kailangan natin gumastos ng malaki, ganyan. Kasi- Kailangan natin pumunta sa mga restaurant na feeling natin, paggagastos tayo, nandyan pa rin, may pera pa rin tayo. Yung hindi natin iisipin na kukulangin pa pala yung budget natin hanggang paparating ang sahuran. Parang yung kakilala ko, di ba? Seafood, ganon. Oo, kung gumastos, akala mo kung sinong mayaman porkit hindi nag-am. Hindi. Kasi Eme. nga, deserve mo yan. Oo. Deserve ko yun. May kultura kasi ngayon na ang sinasabi natin palagi ay, deserve ko to. Yes. Deserve ko to. Paano naging small wins, big rewards ang mantra ng Gen Z? Alamin natin yan dito sa Gen Zs. Okay na to. Deserve ko naman eh. Oh, andyan pala kayo. Bago kayo mag-scroll, hold niyo muna. Raise your hand kung nakapag-checkout ka na sa 9, 9, 10, 10, 11, 11 kahit wala sa budget. Sabi mo pa nga, deserve ko to. Pero totoo nga ba? Ako nga pala si Joey Linegonia mula sa Tarlac State University at ngayon pag-uusapan natin ng self-reward culture of our generation at kung paano ito nagsimula. Dito lang yan sa Gen Z! Sa panahon ng overstimulation, hustle culture at FOMO o fear of missing out, our generation found a way to cope and celebrate small wins because we value self-care and wellness over anything else. But ito ba ay green flag o nahuhulog tayo sa isang red flag cycle? Kailan nga ba nabuo ang culture na to? Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, dumaan tayo sa matinding uncertainty, lockdowns, takot at pagod. Kaya para sa maraming Pilipino, naging coping mechanism ang pagbili ng bagay na nagbibigay ng kahit konting ligaya. Milk tea, skincare, gadgets, o kahit simpleng food delivery. Nagsimula siyang parang pahinga sa gitna ng kaguluhan, parang comfort sa sarili. Deserve ko naman siguro kahit konting saya. Hanggang sa naging bahagi na siya ng kultura natin dahil na din sa social media. Ngayon, makikilala natin ng ilan sa mga taong mahiling mag-reward sa kanilang mga sarili. Para sa iba, self-reward is something na binibigay mo sa sarili mo after an accomplishment. Para sa iilan, naniniwalang deserve nila ito kahit wala namang okasyon. Ayon sa kanya, self-reward is something na ginagawa mo para may ma-fulfill ka from your inner child. Hi, this is Gabriel Cayabyab. I'm 21 years old. For me, the definition of reward is something that you fulfill from your inner child, like yung needs mo and then yung wants mo as a person. Last week, I recently bought some thrifted ukay, like ukay-ukay from my town. And then I recently bought then cases for my phone kasi lately, yun yung nagbibigay happiness sa akin yung pag-buy ko ng cases sa phone ko kasi nagbibigay din siya ng aesthetic sa whole outfit ko kapag nag-outfit ako. For me, hindi mo naman need magkaroon ng accomplishment para rewardan mo yung sarili mo. Syempre, siya, fulfilling kasi 'di ba like nabili mo na nga yung want mo and also need mo rin siya sa as a person. Kaya yun, na-fulfill ko and masaya ako kapag nabibili ko yung mga gusto. Kilalanin naman natin si Maren. Ayon sa kanya, hindi naman kailangan na malaki ang nagawa mo. Pero, mas masarap sa feeling kung meron ka munang nagawa bago mo rewardan ang sarili mo. Hi, my name is Maren LGV Garcia, 21 years old. For me, reward it is something that you get or you achieve
after doing something good or kapag ka sumakses ka. Parang it's like the prize for your hard work. Siguro today, because after how many months na hindi kami nagkita ng BFF ko, because busy sa kanya-kanyang life, and for me, that feels rewarding. Siguro hindi naman need na may big accomplishment ka muna bago mo rewardan yung sarili mo. Sometimes, surviving a day, that's already something na worth rewarded. And bakit sa tingin ko, deserve kong rewardan yung sarili ko? Because I know I am doing my best in everything I do. And also, I'm still fighting despite sa mga kaganapan ko sa buhay lately. I feel recharged and also motivated to keep doing better. Pero ano nga ba ang psychology sa likod ng self-reward o deserve ko to culture? Kasama natin si Miss Jazz Dizon para linawin ito. I'm Jasmita Dizon. I am a registered psychometrician, guidance counselor, counselor consultant, and program chairperson ng Inyong School. Even way before, no, siguro may ganang coping na tingnan ng generation. It's just that mas na-highlight lang ngayon kasi mas more into self-care in generation, especially your generation, Gen Z, no? Unlike the, in comparison with the former previous generations who were on hustle culture, that they tend to feel guilty when they give something to themselves. No? So, in embodiment of you guys being more aware of what you need and taking care of yourself. Depends. No? For example, if ikaw mismo, no, you will think of how will you reward yourself after you accomplish a big task. Ano ba yung usual na ginagawa? Kanya naman tayo ng coping. So, yung sa'yo si food. So, healthy siya in a sense na if it gives you, kumbaga, yung happy, nakikik yung happy hormone mo with that, diba? Or may sense of satisfaction or fulfillment. But siguro, on the flip side, everything that is, sabi nga ni Katrio na diba, na anything in moderation is okay. So technically, kapag umabot na tayo sa extreme phase na yung self-reward natin is nagkakaroon na siya ng adverse effects sa atin, like sumasobra naman may naka-self-reward, diba? Or somehow, it leads you to, hindi ka na nasasatisfy sa ginagawa mo. Tapos may tendency tayo to seek more and more and more and more. So, yung self-reward, hindi na siya na-over for you. So, it depends on the quality of the self-reward you give. Usually kasi tayo mga Filipinos na mindset tayo na quantity over quality. Na the more, the better. Pero minsan, di ba, napapahamak din tayo doon kasi minsan, pag sumusobra sa atin, it leads us to, yun nga, more adverse effects. Ilan lang yan sa sentiments about self-reward. Sa pagpapahalaga natin sa self-care, ay dapat huwag pa rin kalimutang maging responsable dahil maaari itong magdulot ng financial problems pag hindi kontrolado. Ngayon, kilalanin naman din natin si Precious na isa ding estudyante na mahilig mag-self-reward. I am Precious Gloria M. Malikay, 21 years old. Siguro yung definition ng reward para sa akin, ito yung parang a treat for myself after accomplishing something. Kagabi, bumili ako ng Mango Graham. Kasi kahapon maghapon sobrang busy talaga ako, nag-aasikaso ako ng mga requirements for school, nag-aasikaso rin ako ng mga pendings ko sa work. So sabi ko sa sarili ko, siguro after nito, deserve ko talaga ng Mango Graham. Hindi naman siya sobrang meaningful talaga na bagay. Maliit lang na bagay kung tutusin at iisipin mo. Pero sabi ko, parang yun yung motivation ko to keep moving forward na at the end of the day, alam ko na may makukuha akong Mango Graham pag natapos ko lahat ng mga pendings ko eh. Reward talaga, dapat may ma-accomplish mo na ako kasi ito yung parang motivation ko talaga to keep moving forward nga, yung gaya ng sinabi ko kanina na para makuha ko yung reward na to, dapat may matapos mo na ako na maisip ko sa sarili ko na deserve ko siya. Na makukuha ko lang to once na deserve ko na nga ito. I feel accomplished and relieved. Kasi yung accomplishment talaga, parang, yes, finally, tapos na, nakuha ko na yung reward na to. Nakuha ko siya dahil may na-accomplish na ako. Natapos ko na yung dapat kong gawin. Nakuha ko na yung
criteria ba para makuha mo yung reward na yon? Para sa akin, mas mahalaga na unahin ang sarili at i-acknowledge ang achievement at progress natin. Maliit man yan o malaki dahil yan ang tunay na deserve mo. Simpleng pahinga will do and hindi kailangan ng malaking budget para dyan. Kaya think before you pick and click. Meron pang pahabol si Ace para sa mga nagigilty sa mga nagsi-self-reward. Actually, whenever you buy something, dapat hindi ka mag-guilty as long as yung budget mo is like, alam mo yon, budgeted wise. Kasi 'di ba, rewarding yourself, it fulfills your inner child and happiness at the same time. Kaya kung bibili ka for yourself, hindi yun masama kasi nga nabuboost nito yung self-esteem mo at the same time, 'di ba, nag-grow ka as a person. Oh, ano pang hinihintay mo? Tapos na yung video. Mag-check out, mag-scroll ka na dyan. Bye! Oh my gosh, deserve nga naman talaga natin to. Oo, ako deserve ko kapag food. Ay, tsaka may naisip na ako na sabi kong deserve ko, damit. Damit, oo, halata naman. Deserve kong kunin to or bilhin to kahit magkano pa yan. Ganon. Pagdamit at tsaka pagkain. Gosh, nakakahiya. Oo, ikaw? Hindi ko naman siya, ako kasi pag bumibili kasi ako, maggagastos ako, pinag-iisipan ko yan ng mabuti. Totoo ba? Oo Bakit naman. ako very Ilocano? Pinag-iisipan ko walang isip-isip. Gastos lang ng gastos. So, pinag-iisipan naman. Hindi lang halata, pero pinag-iisipan ko talaga siya. Kaya, feeling, lahat talaga, deserve ko naman. Oo, kasi deserve mo talaga magagamit yan. ko. Sige, gaslight yourself. More on, nagagastos naman ako sa family. Yeah, yun naman yung hindi. Pinaka, Yun yung deserve mo talagang gumastos. Oo. Yung para sa pamilya mo. Totoo. Oo, pero may mga bagay din kasi na minsan ginagaslight na lang natin yung sarili natin na deserve natin yun. Pero hindi naman talaga, lalo't wala kang budget. Ano kaya masasabi dito ni Jolene Magnaye Egonia ng Tarlac State University? Hello, good morning! Hello, good morning po. That's si Studio. Kamusta ka na? Napaka-fresh mo naman. Ang ganda ng color ng iyong hair. Thank you po. Diba? Okay lang po. Nakakatuwa. Sa tingin mo ba, deserve mo lahat ng ginastos mo, Joylene? Oo. Deserve naman po out of all the pagod. Sa bagay, bilang estudyante kasi, madaming pagod yan. Pero bakit ito yung naisipan mo na ipresenta sa atin ngayon? Kasi po, kaming circle of friends sa college, mahilig kami after school na kakain. Tapos parang tatanungin yung sarili, deserve ba natin kumain ngayon? Tapos ayun po, kahit na hindi namin nasagot yung tanong na yun if talagang deserve namin or hindi, kakain pa din po kami. Kasi after a long day, nakakapagod. So, ayun. Pero may tanong ako, no? Yung etong deserve ko to culture, dapat ba ito para sa mga estudyante o para sa mga taong kumikita na? Yun lang. Oo. For you as a student. For me po, I think nga po hindi lang siya sa amin or sa mga Gen Zs nakikita. Evident din po siya sa people in general kasi parang mas na-emphasize lang siya ngayon dahil mas binavalue po natin yung self-care. Pero as long as nagstay po tayo dun sa limitations natin, I think applicable po siya sa lahat. Ayun. Estudyante man or hindi. Gusto ko yung sinabi niyang limitation. Kailangan dapat may limit din yung pagsasabi natin ng deserve ko to. Kasi hindi naman palagi na lang kapag gumastos ka, lagi mong sinasabi, deserve ko to. Eh, paano pag nawalan ka, deserve mo? Of course, deserve mo. Pinili mong gumastos eh. Pero ikaw ba, Joeline, ano ba yung limitation mo when it comes dyan sa sinasabi nating deserve ko to? I think po, as a student, dahil limited lang yung allowance, yung gagastusin ko lang kunyari sa isang araw is yung talagang parang hindi lang kasi siya tangible or material things. Pwede din po siya mag-manifest sa rest, parang hindi mo kailangan gumastos para sabihin na you deserve something. Kahit po intangible things is pwede or applicable sa self-reward. Oo naman. Yung bet ko yung sinabi din niya na minsan ang deserve ko to, hindi lang naman tangible. Materials. Yung kapag kunwari, Sabado at Linggo, nakahiga ka lang maghapon sa kama mo. Sarap.
deserve ko tong pahingang to. oo. Yun ang pinakagusto ng mga taong wala naman talagang igagastos na deserve ko to. Kapag wala kang pera, syempre, maghahanap ka ng ibang way na sasabihin mong deserve ko Deserve mo to. yun. At saka, totoo din. Yun yung pinaka napaka-importante tas pinaka may sense na deserve ko to. Oo. Yung magpahinga. Magpahinga talaga, Oo. deserve natin. Ikaw ba bilang estudyante, anong mas madalas, tangible or intangible? Totoo. Pag lagi pong nasa labas, syempre po tangible. Lalo na pag pagkain. Oo. Tapos pag mag-isa na, Syempre po, intangible na. Really? ano ang pinakamahal na Oo. naging deserve ko to mo? Pinakamahal po. Kasi minsan pag gumagastos po ako sa material na bagay, hindi sa pagkain, doon ako nagigilty. Pero feeling ko ang pinakamahal po na paggastosan ko is yung pagkain sa mga fast food chains. Yes, lalo na pag food kasi talaga, hindi mo iisipin kung magkano. Ay, oo. Kasi sabi nga nila, wag mong dadamutan ang sarili mo, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. So, dapat kumakain ka ng mga mamahaling steak. Well, pwede naman once in a while. Yeah, once in a blue moon. And there's no blue moon at all. Ha? Tapos, eto na nga yung pinag-uusapan natin, ano? Yung mga, hindi ba nakakatuwa naman? Marami ka lang friends na, hindi ba tayo, parang feeling ko kasi, no, yung sabi nga dun sa ginawa mong video, Joelyn, dahil na rin ito sa impluensya ng social media. Yeah. No? Parang napupush ka ba? Yes po, kasi parang isang factor na din yung social media. Kasi pag nagsascroll ka sa social media tapos parang nakita mo yung mga people at your age, parang, ay, ang ganda nito. Parang social media has an influence po doon sa parang perspective mo. So parang ang sarap dito. Pwede tayo dito after class, parang yun po. Tawag doon inggit. Enggetera ang tawag doon, wag nga kayo. Pero totoo, aminin man natin yan, dyan talaga. Oo, inggit yan. Parang bakit sila nakakapunta? Diba? Tayo hindi. Gusto ko din. Nagsasangyup Ganon. sila, yung cheese, ang sarap-sarap, Oo. tapos ikaw hindi kaya. Hindi Tapos pwede. ikaw nasa bahay ka lang, inggit ang tawag talaga dyan. Oo. Pero hindi naman siya masama, di ba, Joey? Hindi naman po, as long as may regulation and limitations naman po. And yun nga po, doon din sa video napakita na parang yung quality over quantity po. Nasasatisfy mo yung self mo doon sa self-reward na binigay mo sa sarili mo. Exactly. Pero wait lang ha, ito matanong ko lang. Joelyn, ikaw ba, may binili ka na ba or may pinaggastusan ka na bang hindi worth it? Tapos nagsisi ka? Meron po. Lalo na yung mga pagkain na hindi masarap. Hindi pala masarap. Tapos mahal ka mo. Oo. Yes. Nakakainis naman din talaga. Oo, kasi na-try ko din yun eh. Yung punta ako, kasi deserve ko din pumunta sa isang lugar na alam kong fancy. Pero pag kumain ka, sabi, sana Diba? karinderya na lang sana ako. Oo, may pinuntahan nga kami, karinderya, sarap bakla. Diba? Meron yung iba 80 Lutong pesos bahay. lang, masarap na, kaysa yung nasa Exactly. 200 plus. Joelyn, maraming salamat. Baka may nais kang batian. Ay, nakalista po yung mga babati. Okay, push. Special thanks po to my family. Sa mama ko, sa papa ko, kay Jairus, kay Zolo, to my best friend po, which is also part of this video po, si Maren, and also sa mga high school friends ko po, kay Ella, kay Gerald, especially kay Aaron, who is now competing po for Kaasok, representing our university. To my Baguio peeps po, yung mga kasama ko po nag-intern dyan, which helped din po sa production ng Gen Z's. And especially po to Lady, na nag-work po behind the camera kasama ko. Sa mga baby po ni Chapel, and sina Nigel, si Shay, to my college friends po, Bangsit, sina Irvan, Zai, Pau, Jose, Robert, and Nix,
and also po to the entire communication department po. Ayun naman, handang-handa ang isang Joelyn Egonia. Salamat, Joelyn! Thank you, Joelyn. Thank you so much po. Bye-bye. Yes, See we you miss very, you. very soon. Yeah. Bye. Ayun, di ba? Deserve Deserve natin natin ang to. magpahinga, kaya itigil na natin tong kalokohan ko. Hindi, pero totoo, pag food, wag po tayong magkaroon ng limit. Limitahan mo din naman. Hindi naman pwedeng maging isa ka sa mga kasalanan sa 7 kasalanan, which is, ano yon? Gluttony. Gluttony, Oo. Huwag ka naman maging glutton. Oo, buti na lang. Maging button ka, pero wag glutton. Ano? Anyway, mga ka-MV, yan ang ating maingay at masiglang Lunes. Pero bago tayo magtapos, naku, pasalamatan muna natin ang ating mga partners. Pang Tao Dashcam Supplier para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Visit them at Balite Longlong La Trinidad, Benguet. Homebound Furniture Plus, your Baguio-based home office, outdoor and customized furniture showroom. Visit them at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel, plunge into pure fun at Puerto de San Juan, located at Ilisur, San Juan, La Union. Serve the Sawa, ang pinakabonggang bagong abot kayang prepaid fiber internet powered by Converge. Sorry po. Child Advancement Therapy Center, building a brighter future for children with special needs and their family. Visit them at number 1 Ignacio Villamor Street, Barangay Luwalhati, Albergo Hotel, Baguio City. Contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe, located at Reachwood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road. Open from 7 a.m. to 6 p.m. at maaari nyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace Medical Laser and Static Center, providing expert care to help you feel confident and comfortable in your skin. Skin Lace Crafting, timeless beauty. Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort, located at Asinang, Alisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you at ng Teos Chocolate Flakes. Upgrade every bite, one flake at a time. Visit them at Youngtown Subdivision, Bakaking Central, Baguio City. Ayan, Ito na yung pinakaabangan ng lahat ng birthday greetings. Umpisa na natin, ka! Happy birthday kay Sir Richard. Oo, dyan sa may hotel dyan sa Mines View. Ayan, si Edmond Collis, happy birthday. At kay Chris Potacion. Happy belated birthday naman. Since Saturday and Sunday. Yes. Kay Madam Magnolia Laksamana, happy belated birthday. Kay Sir Jex Tenerife at congratulations din kay Sir Jex Tenerife na nakasungkit ng 2nd place dun sa contest na sinalihan niya sa Manila. Oh, Sa gupit-gupit. Kay JD Chamos, happy belated birthday. LK Asuncion, kay Zamay Pakleb. Ganon din kay Aljon Llamas, kay Katli. Cecil Bayanes, kay Jel Gatiano, kay Mark Joshua Barroso. Uy, ang dami Si Rocky Retondo, yung pamangkin kong si Charles Lived, at ang aking asawa ng pinsan ko naman, si Kuya Ramil Lived. Happy belated birthday. Happy belated. Happy birthday po sa lahat po ng nagpa-birthday ngayon na hindi na po namin nabate. Namin pagpalain yung mga Luluwa! At once again, congratulations kay Sir Jonard Hardonil para naman sa successful event na Soiree of Styles na nangyari kagabi. At syempre sa lahat ng mga designers na kabilang dyan, gayon din na kay Ma'am Stephanie at kay Stephanie ng Cauliflower. Thank you once again sa aking napakagandang corset. Yes. Of course, ang nag-accentuate din na jacket mula na upcycle jacket from Ma'am Charlene naman of Charm and Charles. Thank you very much. Baka may lahat din na ng nagbate. Thank you sa lahat ng family ko. Shoutout ko na din. Hello po sa ating lahat, sa mga tito ko dyan sa Canada. Hello tito. Kaya naman pala gumagastos sa isang seafood restaurant. Diyos! Mga kaya bilang araw na nga ba bago magpasko? Oh! 31 days to go. 31, isang buwan na lamang ang inaantay natin. Regaluhan na naman tayo.
dahil nanonood si Ate Jeprox ngayon sa live ko naman. Salamat po sa ref ko. Siya na ba? Hindi, pinaparinggan ko lang siya. And of course pala, bago ko makalimutan, gusto ko rin batiin, welcome to the world, baby Elise Adeline. Hello sa'yo dyan. Ay, pamangkin mo? Yes. Ay, Ako na social. ang tita mami niya ngayon. Ay, Kaya, perfect. May yeah. pagkakagastusan ka ulit. Yeah, tama. At dahil dyan, mga ka-MB, balikan na natin ang awitin na alam ng lahat ng mga nag-am. Oo, sa ating kantagahan. Narito ng awiting Tameme by Julina Magdangal. Kala ko kay Vice. Ay, hindi, kay Julina to. Happy to. Kasi siya'y nalalaki. Di pumingin, wag mong kausapin na bibigin. Pero over ka, hindi makuha sa lubing. Ang taas palang boses ni Julina, kahit patwitams na tulad ko'y mababato rin. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo na sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung tameme ka chong, ako nang manliligaw. Yes. Malay ang kansyaw ng tropa ko, babae. Ilusyon lang ng aking feeling sa isang torpe. Torpe! Ngunit ang isang araw ay tumunog ang paper ko. Lupa! Imatay ako sa message mo na I love you. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo na sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung tameme ka chong, ako nang manliligaw. Oh, ikaw na yan. Ikaw na lang. Sing forward. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo na sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung tameme ka chong, ako nang manliligaw. Taas ako. Maaari bang malaman ko kung feel na feel mo na sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko ikaw. Kung tameme ka chong, ako nang manliligaw. Ako nang manliligaw. Wow! Ako nang manliligaw. Ay, wala pa. Ay, ako nang manliligaw. Yes! Kung tameme ka chong, ako na lang manliligaw dahil makapalang mukha ko. Oo, magano ka naman, wag puro react. Yes! Minsan naman, kahit papaano, pag sinabi ko na sa'yo at nagpa-picture na ako sa'yo, isa lang ibig sabihin nun, gusto kita, wag ka nang eng-eng. Oo nga, may pa-heart-heart ka pa. Diretsuhin mo na, charot. Yes naman, mga kayambi, nakasama niyo muli ang nag-iisang bumilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Monday ang nag-iisang Chubebe Girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Magkita-kita ulit tayo bukas, dito pa rin sa masaya, informative at very inspirational na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Mayat! Hi, Elisa! I love you! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.